panahon na iyon ay nababalot ng malamig na simoy ng hangin, hudyat ng paparating na pagtatapos ng taon. Sa loob ng isang sikat at tinitinalang coffee shop sa gitna ng syudad, abala ang lahat. Ngunit sa isang sulok, tila may sariling mundo ang isang babaeng agaw pansin ang kagandahan. Si Emily. Sa edad na 36, siya ang depinisyong ng isang babaeng nasa kanya na ang lahat. Matangkad, may hubog ng katawan na tila hinulma ng sining at taglay ang talinong hinahangaan ng marami bilang isang head teacher sa isang prestihiyosong international school. Ngunit sa likod ng mga markadong lesson plans at matatag na paninindigan sa harap ng kanyang mga estudyante, may isang bahagi ng puso ni Emily na mananatiling bakante. Mapili siya, pihikan. Sa madaling salita, hindi basta-bastang nagpapasok ng kahit sino sa kanyang buhay. Masyado ka kasing matalino, Em. Minsan ang pag-ibig hindi ginagamitan ng logic, madalas na biro ng kanyang mga kaibigan. Ngumingiti lang siya. Para sa kanya, mas mabuting mag-isa kesa magkamali ng pipiliin. Dala ang kanyang laptop, tinatapos ni Emily ang mga quarterly reports. Kailangan niyang magpag-isa. Ang katahimikan ng bahay niya ay tila naging masyadong bingi, kaya minabuti niyang tumambay sa paborito niyang kapehan. Sa kabilang bahagi naman ng shop, hindi kalayuan sa kinauupuan ni Emily, ay isang lalaking tahimik na nakatitig sa kanyang MacBook, si Zaimond. 41 taon, head ng isang malaking bangko at taglay ang karisma na kayang magpatigil ng trapiko sa EDSA. Suot ang kanyang mamahaling relo at simpleng polo shirt na bakat ang maayos na pangangatawan, mukha siyang isang modelong nagpapahinga. Ngunit ang isipan ni Zaimond ay malayo sa trabaho. Narito siya dahil kailangan niya ng hingihan. Mahal na mahal niya ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Kael, isang masayahing daddy's boy. Ngunit kahit may sariling yaya ang bata sa kanilang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision, hindi maiiwasan ni Zaimond na makaramdam ng pagkasuffocate. Pakiramdam niya, kailangan niyang mabawi ang sarili kahit sandali lang. Isang caramel macchiato para kay Emily, tawag ng barista. Sabay na tumayo si Emily at Zaimond. Nagkatinginan sila ng bahagya. Isang mabilis na sulyap na tila may kuryenteng dumaan, ngunit agad ding nag-iwas. Dahil sa dami ng tao, mabilis na kinuha ni Zaimond ang baso na malapit sa kanya at bumalik sa upuan. Ganon din ang ginawa ni Emily. Habang nakatitig sa screen ng laptop, uminom si Zaimond ng kape. Sakto ang timpla, bulong niya sa sarili. Ngulit nang ibaba niya ang baso, napansin niya ang nakasulat sa marker. Emily! Napatitig siya sa pangalan, isang magandang pangalan para sa isang masarap na kape. Imbes na maasar na nagkamali ang staff, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Zaimond. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang isang uri ng kilig na matagal na niyang hindi nararamdaman. Emily, sino ka kaya? Sa isip niya habang ninanamnam ang bawat higop. Tila ba ang bawat patak ng kape ay may bahagi ng pagkatao ng babaeng nagmamay-ari ng pangalang iyon. Samantala, sa likuran niya, narinig ni Zaimond ang isang malalim na buntong hininga. Ay, Miss, pasensya na pero parang nagkapalit yata ng pangalan. Boses ng isang babae. Malambing pero may otoridad. Lumingon si Zaimond. Doon niya nakita ang babaeng kanina pa niyang napapansin. Si Emily, na hawak ang baso ng kape na may nakasulat na Zaimond. Ay ma'am, pasensya na po. Same order po kasi kayo ni sir ng caramel macchiato. Nagkapalit lang po siguro ng sulat ng pangalan. Palitan na lang po namin. Mabilis na paumanhin ng staff. Humila ng malalim si Emily. Ramdam niya ang pagod sa trabaho at ang maliit na aberyang ito ay tila naging mitya ng kanyang pagkairita. It's okay, hayaan mo na, nakainom na rin naman ako ng kaunti. Narinig ni Zaimond ang sinabi ng babae. Isang bihirang katangian. Marunong mag-adjust at hindi matapobre. Dahan-dahang umarap si Zaimond, itinaas ang kanyang baso na may pangalang Emily at bahagyang tumawa. Isang tawang baritono, desente at sadyang makalaglag puso. I think I'm drinking your coffee, Emily, sabi ni Zaimond habang diretsyong nakatingin sa mga mata ng dalaga. And I must say, it tastes better with your name on it. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Emily.
Sa tagal niyang naging pihikan, sa dami ng mga manliligaw na doktor, abogado at negosyante na sinubukan siyang kuwain, ngayon lang siya tinablan ng ganitong klaseng titig. Ang mga mata ni Zymond ay tila may sinasabing malalim na kwento. Kwento ng pangungulila at paghahanap. "And I'm drinking yours, Zymond," tugon ni Emily. Pilit na pinapakalma ang sarili, bagamat nararamdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. "Safe ba akong uminom nito? Baka may kung anong halo ito," biro niya upang maitago ang kaba. Tumawa muli si Zymond at tumayo. Lumapit siya sa lamesa ni Emily, dala ang kanyang laptop. "Sa hitsura mo mukhang mas kailangan mo ng break kaysa sa akin. Pwede bang makishare ng table? Para naman mapanindigan natin ang pagpapalitan natin ng kape." Hindi nakahindi si Emily. Ang matalinong Emily na laging may depensa ay tila naglaho sa isang iglap. "Sure, mukhang kailangan ko rin ng kausap na hindi tungkol sa school reports." Doon nagsimula ang isang mahabong usapan. Ikinuwento ni Zymond ang kanyang buhay sa bersyong gusto niyang paniwalaan. "Head ako ng isang bangko, pero ang totoong full-time job ko ay ang pagiging tatay." Panimula ni Zymond. "I have a 4-year-old son, si Kael. He's my world. Mag-isa ko lang siyang pinalalaki. Mahirap, pero kapag nakikita ko ang ngiti niya, lahat ng pagod sa opisina, nawawala." Lumambot ang puso ni Emily. Isang gwapo, matagumpay at responsableng single dad. Para kay Emily, ito na yata ang pinaka-attractive na katangian ng isang lalaki, ang paninindigan sa anak. "Ang swerte naman ni Kael," sabi ni Emily habang nakatitig sa lalaki. "Hindi lahat ng lalaki ay kayang manatili at maging ama at ina sa anak nila." "Kailangan, Emily, dahil siya lang ang meron ako." Seryosong sagot ni Zymond, bagamat may dumaang anino ng pait sa kanyang mga mata na hindi napansin ng dalaga. Sa loob ng 2 oras, nagkapalitan sila ng mga pangarap, tawa at mga simpleng bagay tungkol sa kanilang mga sarili. Para kay Emily, ang hapon na iyon ay hindi lang basta pagkakamali ng pangalan sa kape. Ito ang simula ng isang kwentong matagal na niyang hinihintay. Lumipas ang mga linggo at ang dating aksidenteng pagkikita sa coffee shop ay nasundan ng mga gabi-gabing tawagan at madalas na pagkikita. Si Emily, na dati ay laging nakasubsob sa mga test papers at lesson plans, ay tila nakahanap ng bagong sigla. Ang kanyang mga katrabaho sa international school ay napapansin ng madalas na pagngiti niya sa harap ng cellphone. "Iba na yan, Em. Sino na ba ang nagpapatibok ng puso ng ice queen natin?" Biro ni Teacher Sarah, ang kanyang matalik na kaibigan. "He's different, Sarah. He's a gentleman, successful, at ang pinaka-importante, napakabuting ama. Single dad siya, and he's doing everything for his son, Kael." Sagot ni Emily na may kislap sa mga mata. Para kay Emily, si Zymond ang perfect man na hinihintay niya sa loob ng 36 na taon. Hindi lang ito gwapo at matalino, mayroon itong lalim at responsibilidad na bihirang makita sa ibang lalaki. Biyernes ng gabi, nagpasya silang magkita sa bahay ni Emily. Gusto ni Emily na ipagluto ang lalaki bilang pasasalamat sa mga bulaklak at atensyon na binibigay nito sa kanya. "Sigurado ka bang ayaw mang isama si Kael?" Tanong ni Emily sa tawag habang naghihiwa ng mga sangkap para sa kanyang special lasagna. "Gusto ko sana, Emily, pero alam mo naman, gabi na at kailangang maagang natutulog ang bata para sa kanyang school activity bukas. Iniwan ko muna siya sa yaya niya. Don't worry, babawi kami sa'yo." Malambing na sagot ni Zymond sa kabilang linya. Nang dumating si Zymond sa bahay ni Emily, tila mas lalong nagliwanag ang paligid. Suot nito ang isang casual na navy blue shirt na lalong nagpapa-emphasize sa kanyang pagkagwapo. May dala siyang bote ng mamahaling wine at isang maliit na box ng chocolates. "Para sa pinakamagandang guro na nakilala ko," sabi ni Zymond sabay halik sa kamay ni Emily. Isang simpleng kilos pero nagdulot ng matinding kilig sa dalaga. Habang kumakain, naging masinsinan ang kanilang usapan. Ikinuwento ni Zymond ang hirap ng pagiging mag-isa. "Alam mo, Emily, simula nang iwan kami ng nanay ni Kael ilang taon na ang nakalipas, akala ko hindi ko na kayang magbukas muli ng puso. I devoted my life to the bank and to my son. Pero nang makita kita sa coffee shop na yun,
Parang sinabi ng tadhana na oras na para isipin ko naman ang sarili ko. Hinawakan ni Emily ang kamay ni Zaymond. Hindi ka na mag-isa ngayon, Zaymond. Nandito ako. Handa akong tanggapin kayo ni Kael. Doon, sa loob ng mainit at tahimik na bahay ni Emily, naganap ang isang romantikong sandali. Sa ilalim ng malabong ilaw at sa musika ng mahinang tugtugin, dahan-dahang inilapit ni Zaymond ang kanyang mukha kay Emily. Naramdaman ni Emily ang amoy ng mamahaling pabango ng lalaki at ang init ng hininga nito. Naglapat ang kanilang mga labi, isang halik na puno ng pangako at tila bang nagsasabing sila na ang para sa isa't isa. Nauwi ang gabing iyon sa isang masidhing pagmamahalan. Sa bisig ni Zaymond, naramdaman ni Emily na siya ang pinaka-espesyal na babae sa mundo. Pakiramdam niya, nahanap na niya ang kanyang tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalambingan, may isang bagay na napansin si Emily. Zaymond, bakit kailangang laging nakasilent ang phone mo? Kanina pa yan umiilaw sa table. Bahagyang natigilan si Zaymond, ngunit mabilis ding nakabawi ng ngiti. Kinuha niya ang phone at hindi man lang tinignan ng screen bago ito ibinaliktag. Work, Emily. Alam mo naman sa bangko, kahit weekend o gabi, walang tigil ang emails. Ayokong maabala ang oras natin. Ikaw ang priority ko ngayon. Pangangatwiran nito sabay yakap ng mahigpit sa dalaga. Naniwala si Emily. Bakit nga naman siya magdududa sa isang lalaking buong pusong nagpakilala sa kanya? Pagkatapos ng gabing iyon, naging routine na nila ang ganoong setup. Laging sa bahay ni Emily ang tagpuan. Tuwing itatanong ni Emily kung kailan siya pwedeng pumunta sa bahay ni Zaymond para makilala ng formal si Kael at makita ang tinitirhan nito, laging may handang dahilan ang lalaki. Nagpaparenovate kasi ako ng kitchen ngayon, madumi at magulo. Ayokong ma-stress sa alikabok. O kaya naman, maselan si Kael sa ibang tao sa loob ng bahay niya. Dahan-dahanin natin, Emily. Ayokong mabigla ang bata. Dahil sa sobrang pagmamahal, naging bulag si Emily. Hindi niya nakita na ang bawat dahilan ay isang pader na itinatayo ni Zaymond upang hindi mabuksan ang kanyang totoong mundo. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Zaymond sa tabi niya, hindi sinasadyang nahulog ang cellphone nito sa sahig. Pinulot ito ni Emily at sakto namang umilaw ang screen dahil sa isang message notification. Ang sender, Kath. Ang message, Zay, uwi ka na ba? Hinahanap ka na ni Kael. Sabi mo sandali lang sa meeting. Ingat. Napakunot ng noo ni Emily. Sino si Kath? Bakit ganun ang message nito? Ngunit bago pa man niya mabuksan ang message, nagising si Zaymond. Mabilis nitong kinuha ang phone sa kamay ni Emily. Bakit mo hawak ang phone ko? Medyo may pagkairita sa boses ni Zaymond. Nahulog kasi. May nag-text. Si Kath yata. Simpleng sagot ni Emily. Pilit na itinatago ang kaba. Tumawa ng mahina si Zaymond at hinalikan si Emily sa noo. Si Catherine. Pinsan ko yun. Siyang tumutulong sa akin mag-alaga kay Kael kapag wala ako. Masyadong protective yun sa pamangkin niya. Huwag mong intindihin yun. Muling naniwala si Emily. Pinakalma niya ang kanyang puso. Pinsan lang pala. Bulong niya sa sarili. Ang bawat halik at yakap ni Zaymond ay tila isang bitamina na laging nagpapalakas kay Emily. Lumipas ang mga buwan at lalong naging malalim ang pagsasama ni Emily at Zaymond. Para sa mga nakakakita sa kanila sa labas, sila ang power couple, isang head ng bangko at isang head teacher. Ngunit sa likod ng mga dinner dates sa malalayo at tago na restaurant, nagsisimula ng makaramdam si Emily ng isang uri ng pagkapagod. Hindi pagkapagod sa pag-ibig, kundi pagkapagod sa paghihintay. Zaymond, birthday na ni Kael sa Sabado, di ba? Gusto ko siyang regaluhan ng mga gamit at laruan. Samahan mo pala akong bumili sa mall. Pwede ba akong dumaan sa inyo para ibigay? Tanong ni Emily habang nasa loob sila ng sasakyan ni Zaymond nakaparada sa tapat ng bahay ni Emily. Sandaling natigilan si Zaymond. Humigpit ang kapit niya sa manibela bago lumingon kay Emily na may malungkot na ngiti. Alam mo namang gusto ko yan. Pero pupunta kami sa Batangas. Bonding naming mag-ama. Alam mo naman kapag weekend, yung oras ko ay para kay Kael. Ayokong makonfuse ang bata kung bakit may ibang babae sa paligid niya sa mismong birthday niya. Give me more time, please.
6 months na tayo, Zai. Kailan ba darating yung tamang oras na yun? Mahinang tanong ni Emily. Soon, Emily. Pangako. Hayaan mo lang na maayos ko ang lahat. Ayokong madamay ka sa gulo ng past ko. Sagot ni Zaymond sabay halik sa noon ni Emily. Yung halik na laging nagpapatahimik sa kanya. Dumating ang Sabado. Imbis na mag-ayos ng mga gamit para sa school, hindi mapakali si Emily. Ang huling sinabi ni Zaymond ay wala itong signal sa Batangas dahil nasa isang resort sila. Ngunit may isang maliit na bagay ang bumabagabag sa kanya. Isang notification sa social media mula sa isang mutual friend na hindi niya akalaing magiging susi sa lahat. Isang lumang kakilala ni Emily ang nagpost ng picture sa isang sikat na toy store sa isang mall sa loob ng siyudad, hindi sa Batangas. Sa background ng picture, malabo pero kitang-kita ni Emily ang profile ng isang lalaki. Ang tindig, ang gupit ng buhok at ang suot na relo. Si Zaymond. At ang mas masakit, may karga itong bata at may katabing babaeng nakaangkla ang kamay sa braso nito. Hindi nag-hysterical si Emily. Bilang isang gurong sanay sa pressure, naging malamig ang kanyang lohika. Baka kamukha lang, bulong niya. Pero hindi siya mapakali. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan. Hindi siya pupunta sa Batangas. Pupunta siya sa address na minsan niyang nakita sa isang document sa loob ng sasakyan ni Zaymond nung minsang nakatulong ito. Ang address sa isang kilalang subdivision sa Quezon City. Pagdating niya sa subdivision, naging madali ang pagpasok dahil sa kanyang rehistradong sasakyan at maayos na pananamit. Visiting Sir Zaymond? Maikli niyang sabi sa guard. Si Sir Zay po? Opo ma'am, Block 4, Lot 12. Kakauwi lang po nila galing mall. Sagot ng guard na may kasamang ngiti. Kumaba ang dibdib ni Emily. Mall? Sabi niya nasa Batangas sila. Ipinadaong niya ang kanyang sasakyan ilang bahay ang layo mula sa block ni Zaymond. Mula sa loob, pinanood niya ang isang magandang bahay. Isang modernong mansyon na puno ng mga halaman. Nakaparada sa tapat ang SUV ni Zaymond. Maya-maya pa, bumukas ang gate. Lumabas si Kael, tumatakbo at may hawak na bagong laruan. Kasunod nito si Zaymond, nakasuot ng pambahay na puting t-shirt, bakas ang pagod pero nakangiti. At ang huling lumabas ay isang babaeng may bitbit na juice, si Catherine. Pinanood ni Emily ang eksena na parang isang pelikula na hindi niya gustong tapusin. Nakita niya kung paano inabutan ni Catherine ng tissue si Zaymond para punasan ang pawis nito. Nakita niya kung paano humalik si Zaymond sa pisngi ni Catherine bago sila pumasok muli sa loob. Walang sigawan, walang komprontasyon. Nanatiling nakahawak si Emily sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa leather. Ang bawat I love you ni Zaymond, ang bawat gabing magkasama sila sa bahay niya, ang bawat pangakong mag-iisa lang siya. Lahat yun ay parang isang script na napakahusay na naisulat. Biglang tumunog ang phone ni Emily. Isang text mula kay Zaymond. Kakabalik lang namin mula sa beach. Pagod si Kael pero masaya. I miss you. Can't wait to see you on Monday. Good night, my love. Napatitig si Emily sa screen. Tinignan niya ang bahay sa tapat niya. Ang ilaw sa ikalawang palapag ay bumukas. Alam niya, doon natutulog si Zaymond kasama ang pamilyang sinabi nitong wala na. Pinaandar ni Emily ang sasakyan. Walang luhang pumatak pero ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na lulunod sa kanya. Doon niya na-realize na ang pagiging matalino niya sa eskwelahan ay walang silbi sa harap ng isang lalaking eksperto sa panlilinlang. Matalino ako, Zaymond, pero mas matalino ka sa pananakit. Bulong ni Emily sa dilim habang dahan-dahang lumalayo sa subdivision. Plano ni Emily na tapusin na ang lahat sa Lunes. Ngunit sa kanyang puso, may isang bahagi pa rin na naghahanap ng paliwanag. Isang paliwanag na alam niyang magiging isa na namang kasinungalingan. Lunes ng gabi, gaya ng nakagawian, tumuloy si Zaymond sa bahay ni Emily pagkatapos ng kanyang trabaho sa bangko. Bit-bit niya ang paboritong wine ni Emily at isang bouquet ng tulips. Mga bulaklak na tila humihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi pa niya inaamin. Ngunit ibang sulyap ni Emily ngayon.
Ang dati-rating masayahing guro na sumasalubong sa kanya ng yakap ay nakatayo lang sa may pintuan. Malamig ang mga mata pero nananatiling maganda. "Zai, ang aga mo yata," bungad ni Emily. Kalmado ang boses niya. Isang katangiang nakuha niya sa loob ng maraming taon sa pagtuturo. "Missed you so much, Em. Ang hirap ng weekend na wala ka sa tabi ko," sagot ni Zaimond sabay lapit upang halikan ng dalaga. Bahagyang umiwas si Emily. Kunwari ay kukunin lang ang dala nitong bulaklak. "Kamusta ang Batangas? Sabi mo wala kayong signal doon," tanong ni Emily habang inilalagay ang mga bulaklak sa vase. Nakatalikod siya. Hindi niya gustong makita ni Zaimond ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Ayos naman, focus lang talaga kay Kael. Alam mo naman ang bata, kapag nakakita ng dagat, ayaw nang umahon. Sobrang pagod nga kami pag-uwi kahapon ng hapon." Diretsyong sagot ni Zaimond. Walang kaba sa boses, walang pag-aalinlangan, napakahusay. Naramdaman ni Emily ang pagyakap ni Zaimond mula sa likuran. Ibinurod ng lalaki ang mukha sa leeg ni Emily. Nilalanghap ang pamilyar na bango nito. "Em, let's not talk about the weekend. I'm here now. Gusto ko lang mapalapit sa'yo." Doon, sa loob ng bahay ni Emily na naging saksi sa kanilang mga nakatagong gabi, muling naramdaman ni Emily ang lakas ng karisma ni Zaimond. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung sino si Catherine at bakit siya nagsinungaling tungkol sa mall. Pero sa isang bahagi ng kanyang puso, may isang mapanirang pagnanais na maramdaman muli ang pagmamahal ng lalaki sa huling pagkakataon. "Zai, mahal mo ba talaga ako?" Mahinang tanong ni Emily habang dahan-dahang humaharap sa lalaki. "Higit pa sa inaakala mo, Emily. Ikaw ang nagbalik ng kulay sa buhay ko." Seryosong sagot ni Zaimond. Hinawakan niya ang mukha ni Emily. Ang kanyang mga hinlalaki ay dahan-dahang hinahaplos ang labi ng dalaga. Ang gabing iyon ay naging puno ng alab at pagnanasa. Sa bawat haplos ni Zaimond, tila binubura nito ang mga imaheng nakita ni Emily sa subdivision. Sa ibabaw ng malambot na kama, naging masidhi ang kanilang pagmamahalan. Ang bawat halik ni Zaimond ay tila may dalang pangako, at ang bawat yakap ay tila nagnanais na huwag nang bumitaw. Para kay Zaimond, ito ay isa na namang gabi ng pagtakas mula sa kanyang realidad. Pero kay Emily, ito ay isang ritual ng pamamaalam. Sa gitna ng kanilang pagsasama, habang nakapatong ang ulo ni Emily sa dibdib ni Zaimond, narinig niya ang tibok ng puso nito. Isang pusong tumitibok din para sa asawang iniwan sa bahay. "Zai, kung sakaling may kailangan kang piliin, sino ang pipiliin mo?" tanong ni Emily sa gitna ng kadiliman. Bahagyang natigilan si Zaimond. "Hindi ko kailangang pumili, Emily. Nandito ako sa iyo, di ba? Sapat na dapat yon." "Pero paanong pamilya? Paano kung ang pamilyang akala ko ay wala na, ay buhay na buhay pala?" Doon tila huminto ang paghinga ni Zaimond. Dahan-dahan siyang bumangon at tinignan si Emily. Ang liwanag mula sa bintana ay nagbibigay ng animo sa kanyang muka. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Zaimond na mas mababa na ang tono ng boses. "Pumunta ako sa inyo noong Sabado, Zai. Block 4, Lot 12. Nakita ko kayo. Nakita ko si Catherine. Nakita ko kung paano mo siya halikan sa pisngi bago kayo pumasok sa bahay niyo. Ang bahay na sabi mo ay nire-renovate kaya hindi mo ako maidaan." Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng silid. Ang init ng kanilang pagmamahalan kanina ay biglang naging yelo. Hindi nakapagsalita si Zaimond. Ang head ng bangko na laging may sagot sa lahat ng problema ay tila nawalan ng boses. Dahan-dahang tumayo si Emily at isinuot ang kanyang robe. "Bakit, Zai? Bakit kailangan gawin akong biktima ng kwento mong single dad? Bakit kailangan gamitin mo pang anak mo para makuhang tiwala ko? Em,
Let me explain, panimula ni Zaimond. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi kami okay ni Catherine. Matagal na kaming parang magkasama lang sa iisang bahay para kay Kael. Ayaw kong lumaki si Kael na wasak ang pamilya. Sinubukan kong sabihin sa iyo pero natakot ako. Natakot ako na baka kapag nalaman mo ang totoo, iwan mo ko agad at hindi ko kayang mawala ka. So, ginawa mo akong kabit? Mapait na tawaran ni Emily. Ang isang Emily na akala ng lahat ay matalino at pihikan ay naging the other woman lang pala ng isang lalaking hindi kayang manindigan. Tumulo na ang mga luhang kanina pang pinipigilan ni Emily. Hindi ito luha ng panghihinayang, kundi luha ng galit sa sarili. Galit dahil pinahintulutan niyang malusutan siya ng isang huwad na pag-ibig. Umalis ka na, Zaimond. Bumalik ka na sa asawa mo. Bumalik ka na sa pamilyang pilit mong pinoprotektahan habang winawasak mo ako. Emily, mahal kita. Handa kang ano? Iwan sila? Hindi mo magagawa yan, Zai. Dahil kung kaya mong gawin yan, ginawa mo na nung una pa lang. Pero pinili mong magtago. Pinili mong manloko. Lumabas si Zaimond ng bahay ni Emily na nakayuko. Sa unang pagkakataon, ang mapagmalaking head ng bangko ay nagmukhang maliit. Naiwan si Emily sa gitna ng kanyang magandang kwarto, yakap ang sarili, habang ang amoy ng pabango ni Zaimond ay nananatili pa rin sa kanyang mga unan. Isang paalala ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging kanya. Lumipas ang mga linggo matapos ang gabing iyon. Ang dating makulay na mundo ng dalaga ay tila naging black and white. Sa paaralan, nananatili siyang profesional, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagliliwanag gaya ng dati. Si Zaimond ay hindi tumigil. Halos araw-araw ay nagpapadala ng mensahe, bulaklak, at kung minsan ay naghihintay pa sa labas ng school ni Emily. Ngunit tikumang puso ng dalaga. Ang bawat I'm sorry ni Zaimond ay tila isang sirang plakang paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya ng kasinungalingan nito. Isang hapon, nagpa siya si Emily na harapin si Zaimond sa huling pagkakataon. Nagkita sila sa parke malapit sa bangko kung saan ito nagtatrabaho. Hindi na ito ang tagpuan nila sa coffee shop. Wala nang amoy ng kape. Taning ang ingay na lang ng syudad at ang malamig na distansya sa pagitan nila. Salamat at pumayag kang makipagkita. Bungad ni Zaimond. Bakas sa mukha nito ang puyat at bigat ng nararamdaman. Hindi ko kayang mawala ka. Nakausap ko na si Catherine. Sabi ko, hindi ko na kaya. Tumingin ng diretso si Emily sa mga mata ni Zaimond. At ano ang sabi niya, Zai? Ano ang sabi ng asawa mo na 5 taon mong kasama? Ang babaeng kahati mo sa lahat ng hirap at ginhawa bago mo ako nakilala. Yumuko si Zaimond. Umiyak siya, At si Kael, nakita ko ang takot sa mga mata ng anak ko nang marinig niyang nagtatalo kami. He's only 4. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang maghiwalay ang mga magulang niya. Doon naramdaman ni Emily ang isang matalim na kirot. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa katotohanan. Zaimond, tingnan mo ako. Mahal kita. Alam mo yan. Noong nalaman ko ang totoo, gusto kong isipin na baka pwede nating gawan ng paraan. Pero nang makita ko kayo sa bahay nyo, na-realize ko na hindi lang ako ang biktima rito. Biktima rin si Catherine, at higit sa lahat, si Kael. Huminga ng malalim si Emily, pilit na pinatatatag ang boses. Ang pag-ibig natin, Zai, ay itinayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin. Isang kasinungalingan. Kung pipiliin mo ako ngayon, habang buhay mong dadalhin ng bigat na sinira mo ang pamilya mo para sa sarili mong kaligayahan. At habang buhay ko ring dadalhin ng guilt na ako ang dahilan kung bakit lumaking walang buong pamilya si Kael. Pero hindi na kami masaya, Emily. Giit ni Zaimond, puno ng desperasyon. Ang kaligayahan ay isang desisyon, Zai. Pinili mong maghanap ng iba imbes na ayusin ng mayroon ka. Pinili mong magsinungaling imbes na maging tapat. Ngayon, kailangan mong pumili muli. Pero sa pagkakataong ito,
Piliin mo ang tama. Hinawakan ni Emily ang kamay ni Simon sa huling pagkakataon. Bumalik ka sa pamilya mo. Hindi dahil mahal mo pa si Catherine gaya ng dati, kundi dahil kailangan ka ni Kael. Kailangan niya ng ama na magtuturo sa kanya kung paano maging tapat na lalaki. Huwag mong hayaang lumaki siyang katulad mo, na kailangang manloko para lang maging masaya. Paano ka, Emily? Tanong ni Simon. Ang kanyang mga mata ay basa na ng luha. Ngumiti si Emily, isang ngiting puno ng pait pero may kasamang kalayaan. Ako? Pipiliin ko ang sarili ko, Sai. Sa tanang buhay ko, naging maingat ako. Pero nagkamali pa rin ako. Pero ang pagkakamaling ito ang magpapaalala sa akin na ang talino ay hindi lang nasusukat sa mga libro, kundi sa lakas ng loob na iwan ng taong mahal mo dahil alam mong yun ang tama. Tumayo si Emily at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi niya nilingon si Simon kahit narinig niya ang mahinang paghikbi nito. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam ni Emily ay nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Pag-uwi niya sa kanyang bahay, kinuha niya ang lahat ng mga alaala ni Simon, ang mga bulaklak na tuyo na, ang mga litrato at ang baso ng kape na may pangalang Simon. Inilagay niya ang lahat sa isang kahon. Sa huling bahagi ng kanyang kwento, napagtanto ni Emily na ang pagiging perfect ay hindi nangangahulugang hindi ka masasaktan. Ang tunay na katapangan ay ang pagtanggap na ang pag-ibig ay hindi laging nagtatapos sa happily ever after. Minsan, ang pinakamagandang ending ay ang paghahanap muli sa sarili pagkatapos mawala sa maling tao. Si Simon ay nanatili sa kanyang pamilya. Sinusubukan na buuin ang mga lamat ng kanilang pagsasama nila ni Catherine para sa kapakanan ni Kael. Habang si Emily nagpatuloy sa pagtuturo, mas matalino, mas matatag at handa nang maghintay sa isang pag-ibig na hindi na kailanman kailangang itago sa dilim. Sapagkat sa dulo ng bawat masakit na kwento, ang pinakamahalagang tauhan na dapat nating iligtas ay ang ating mga sarili.